Tumungo sa unang Juan, kalimang kapitulo sa una at pangalawang verse. Sabi po ng 1 John 5 verse 1 to 2, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. By this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. Okay, mga kapatid, ang atin talata ngayon ay nagpapakilala sa atin na kahit saang dako ka man, kahit anuman ang relihiyon mo, kahit anuman ang estado mo sa buhay, kahit na ano ang lahi mo, ikaw man ay hindi Hudyo, ikaw man ay Hentil, kung ikaw ay naniniwala na si Jesus ay siyang Kristo, ikaw ay pinanganak na muli. Hindi natin kailangan na magkaroon ng bautismo para ma-save. Hindi natin kailangan na umalis agad sa isang church para malaman kung save ka na ba o hindi. Just as you are, just where you are, even now na ikaw nanonood, kung meron ako mga kaibigan, kung isi-share nyo ito sa inyong mga kaibigan at sasabihin natin sa kanila, hindi nyo kailangan magpalit ng relihiyon. Hindi nyo kailangan mag-transfer sa amin, maging Baptist. Basta, diyan sa inyong panunod ngayon. Sumampalataya kayo na si Jesus, siya yung Kristo. Siya yung anak ng Diyos. Siya yung pinangako sa Old Testament na darating. At dumating na nga. At nung siya'y dumating, pinako siya sa krus. Kaya namatay siya. At ang kamatayan na yan, hindi dahil sa sarili niyang kagagawan, kasalanan, kundi siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Kung ito ay paniniwalaan mo, kaibigan, ikaw ay born of God. Diyan mo malalaman kung born again ka. Hindi yung uma-attend ka ng born again. Marami nagsasabi, born again ho kami. Ay, kailan ho kayo na born again? Ay, umattend ho kami ng church, born again. Meron pa rin sasabi, Baptist ho kami. Anong klaseng Baptist? Saan church? Anong pangalan? Doon sa Methodist o doon sa Seventh-day Adventist. Akala nila pare-pareho yun. Kasi meron tis sa dulo eh. Ay, Baptist. Baptist din kami. Ay, Adventist pala. Methodist pala. So, hindi po kailangan na ikaw ay maging Baptist o umattend ng born again. Kung ikaw man ay Catholic, o ikaw man ay Seventh-day Adventist, Jehovah Witness, kahit Muslim ka ba, habang nandiyan ka ngayon sa iyong relihiyon, pero nagtiwala ka na si Kristo ang siyang anak ng Diyos, na siya ang nasa langit dati, nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, at nung siya'y bumaba, pinatay. At yung kamatayan niya, yung dugo niya, naging pambayad sa iyong kasalanan na hindi mo kayang bayaran. Ikaw ay maliligtas. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. At ang sabi rito, you are born of God. Yun ang evidence mo at yun ang result. Isipin niyo, no? Both evidence and result nagkasabay. That is the wonder of God. That's the mystery of God. Nagtatalo yung iba. Anong nauna? Paniniwala o bagong kapanganakan? Sabi nung isa, maniwala ka muna bago kayo panganak na muli. Sabi naman nung isa, ipapanganak na muli ka muna bago ka maniwala. Pwede po nating pagsamahin yan because sabi ng Bible, sa pagiging born again, para daw yung hangin. Ang hangin, pumupunta dito, galing dyan, pumupunta doon sa kabila.
O minsan naman dito galing, papunta rin sa kabila. The wind bloweth where it listeth, but thou knowest not from whence it cometh and whence it goes. Di malam saan papunta, saan nanggaling. So also is he that is born of God. Hindi malaman, kailan ka ba talaga eksaktong segundo pinanganak na muli? Sino nakakaalam sa atin? Hindi natin alam yun. Basta ang alam lang natin, one day, kilala na natin ang Panginoon, nagtiwala na tayo sa Kanya, tinanggap natin siya, pagkatapos sinabi natin, Lord, I believe you. Lord, come to my heart. Lord, I now know I am saved. And so, alam mo na born again ka na. Nagbago na yung buhay mo. So, hindi mo alam kailan, nung ba sinabi mo yon, bago mo sabihin yon, after sinabi mo yun, during, before, after, it doesn't matter. Ang importante, now you believe that Jesus is the Christ and that He is the Son of God, you are born of God. Ganun lang po yan. Yung sobrang definition, maganda din yan. Pagka ikaw ay Bible student, maganda pag-aralan yan. Pero yung basic na kaalaman kung sino bang born again o hindi, sino bang may eternal life, sino bang mga kasalanan na patawad na. It is just as simple as 1 John chapter 5 verse 1. At sabi po rito, everyone that loveth him that begat, loveth him also that is begotten of him. Ano ibig sabihin nun? Pagka daw ikaw nagmamahal, isa pang evidence, isa pang patunay na born of God ka, kapag ka ikaw ay nagmamahal na sa iyong mga kapatid, you love now those who are begotten of Him. Sino yung begotten of Him? Sino-sino yon? Tayo. Kayo. Kayo na nasa church. Kayo na mga nakikinig na nagtitiwala na sa Panginoon. Kayo na laging pumupunta sa church at kahit online, nagsisikap kayo mapanood, makapag-amen man lang, kayo. You are the begotten of God. And so if I am loving Him who begot me, I also love them who are begotten of Him. Kung mahal ko daw siya, ang evidence na mahal ko ang Diyos, ang evidence na mahal ko si Kristo, ay mahal ko yung mga pinanganak na muli ni Kristo. Kaya, madali lang malaman sino yung Kristiyano eh. Madali lang malaman kung sino talaga yung pinanganak ng muli. Meron silang pag-ibig sa church. Meron silang pag-ibig sa kapatiran. Sila ay hindi lang nag-offering, kundi concerned sa buhay ng bawat isa. O, di ba, pinag-pray mo si Brother Jerome. Talagang meron kang genuine, heartfelt concern na, Lord, sana po, pagalingin nyo si Brother Jerome. Sapagkat alam namin na merong mga tao na hindi na nakaka-recover. Marami na tayong kilala masyado na tinamaan yan tapos dire-diretso na. Kamamatay lang po nung isang magulang noong aking hipag. Yun, yung asawa ng kapatid ko na namatay na rin pero hindi sa COVID namatay yung kapatid ko. Pero yung asawa niya, yung nanay nung asawa niya, no? Tumawag sa akin. Kuya Nilo, may COVID si nanay. 40 na lang ang oxygen. Sipin niyo yung 40. No? Tapos, ilalagyan na lang siya ng oxygen. Ayaw nang magpadala sa ospital. Pababa na ng pababa yung oxygen level hanggang sa expired. Hindi na naka-recover.
So that is the way na sa iba na nagkaka-COVID. Pasok ka sa ospital, paglabas mo, abo ka na. Kaya, hindi natin masasabi, ay, bata pa naman yan si Jerome. Bata pa yan. Kayang-kaya niya yan. Hindi natin masasabi yun. Dahil bata, matanda, ay hindi natin masisigurado kung sino yung gagaling at hindi gagaling. But, because our God hears our prayers, because our God listens to His saints, therefore, He healed Brother Jerome. He healed me. Ako, nagka-COVID na rin. At yung iba sa atin, baka hindi nyo alam, nagka-COVID na kayo, gumaling na kayo, nakahawa na kayo, gumaling na rin kayo. Hindi nyo napansin. Di ba? May mga ganyang istorya. Sinatawag nating asymptomatic. So, carrier ka ng virus, lakad ka lang ng lakad, sakay ka ng jeep, nakikipag-usap ka close, nakikipagtawanan ka, na nag-uusap kayo sa Jollibee, na parang wala. Yung pala, meron ka nang pinapasa sa iba. Hindi mo alam. Okay? Tapos siya, nagkasakit, ikaw hindi. Saan ka nahawa? Yung pala, ikaw ang nanghawa sa kanya. Oh. So, ganyan po ang ating story of our lives these days. Kaya may mga barangay na nila-lockdown. Talaga naman. No? Paggising mo, nandun na yung mga pulis. Hindi ka na makakalabas sa buong barangay. Sarado na lahat ng gates. Oh. Praise God. Tayo ay hindi na, by the grace of God, hindi na tayo nakikipag-agawan doon sa mga ayuda. Dahil well provided ang mga anak ng Diyos. No? Ang mga dito sa atin sa BCA, sino ba sa inyo ang pumila sa ayuda at talagang nakipagbuno para magkaroon at galit na galit sa gobyerno dahil hindi natawag agad? No? Dito, marami rito na galit dahil ang tagal na nung kanilang application, hindi sila tinatawag sa barangay. But by the grace of God, di na po kami sumali dyan. Kung sumali kayo, hindi naman yun kasiraan sa inyo. Pero, biyaya ng Diyos na hindi na tayo sumali. But, ito no, sabihin ko sa inyo, sinabi rito, whosoever believeth. Ibig sabihin, yun nga, hindi ka na kailangan lumipat ng religion. Alam niyo po, as a Catholic, noong 1979, ako po ay isang Catholic faithful. Sumisimba sa Santo Domingo Church. But suddenly, the Lord gave me salvation. I was alone in my room and the Lord came to my heart. Walang nagturo sa akin. May mga previously, may mga nagturo, pero hindi yun ang time na talagang kumilos ang Panginoon at nagligtas. Pero kahit that was the time na I was still inside the Catholic Church and I had no plans to be a Protestant, to be a Baptist. I never even heard of the word Baptist. Meron kami mga tenant na Baptist pero hindi ko alam kung sino, ano ginagawa dyan. Hindi ako nakaka-attend ng Baptist Church. No? Wala akong planong umalis sa Catholic Church. Pero niligtas na ako ng Panginoon. Ibig sabihin, even inside the Catholic Church, baka may mga saved. Kaya lang Catholic pa rin. Pero iba na yung paniniwala nila. Kaya minsan may nagugulat na witnessan mo. Sinasabi ko sa kanya, ikaw ba, ibibigay mo yung John 3:16, 1 John 5:1-2. Ikaw ba born again? Ano ba ibig sabihin ng born again? Ikaw ba niwala kay Kristo? Sabi kasi rito, pagka naniwala ka, sumampalataya ka kay Kristo, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Niwala ka ba doon? So ibig sabihin, tinanggap mo na si Kristo. Tinatanggap mo na siya ang anak ng Diyos at siya yung
dugo niya ay nagbayad sa iyong mga kasalanan, naniniwala ka doon? Oo. Okay? Sige. So, ibig sabihin ngayon, kung yan ay pinaniniwalaan mo, although Catholic ka pa, hindi ka na talaga full-time Catholic. Ha? Bakit? Catholic ako. Hindi na. Bakit? Kasi iba ang paniniwala ng Catholic. Ang paniniwala ng Catholic, pag ikaw ay nabautismuhan bilang baby, tapos nagpakumpil ka, tapos umaattend ka ng misa, nadadagdagan yung kaligtasan mo. Tapos, pagka ikaw ay nangungumunyon, nangungumpisal, natatanggal yung kasalanan mo. Kanina, tinatanong kita, sumampalataya ka lang sa Panginoong Jesucristo, ligtas ka na. Yun naman talaga sinasabi dito. Pagka ikaw ay tumanggap sa Panginoon, as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Naniwala ka lang kay Kristo, hindi ka nagpabinyag, walang kinalaman niya sa binyag, sa relihiyon, sa pangungumpisal, sa pangungumunyon. Walang kinalaman yan sa misa. Kundi sinabi, pag ikaw ay tumanggap, as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born, not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. If you are born of God, you are saved. If you are born of God, you have eternal life. If you are born of God, all your sins are forgiven without going to the priest to confess your sins. Without going to Mass, you have everlasting life. You are going to heaven when you die. Without being a member or transferring or getting out of your present religion, you have everlasting life. Naniniwala ka ba ron? Oo. Hindi ka na Catholic. Kahit ikaw ay nandyan pa sa loob at umaattend pa rin yan, wala na. Iba na paniniwala mo. Saan galing yon? Binago na ni Kristo dahil ikaw nagtiwala na sa salita ng Diyos. Hindi na doon sa doktrina ng mga tao. So nabaklas ka na dyan. It's only a matter of time na aalis ka na dyan. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa akin. After 5 months, nag-aanap ako ng church. Ma-attend ako ng Catholic, pero nag-iisip ako, saan kaya ako dadalhin ng Panginoon? Hanggang kapitbahay lang pala namin yung Baptist Church. Doon sa Banawe, Quezon City. Meron palang isang Bible Baptist Church doon. Doon ako umattend. Pero bago pa ako umattend doon, alam kong saved na ako, ang Holy Spirit nasa puso ko na. Nung po ako nasa Saudi Arabia, meron ako na-meet na isang Muslim. Muslim siya. Ang suot niya, Muslim. Saudi siya. Na-meet ko siya. I think sa, 7 hours away from Riyadh. Alimutan ko na yung lugar. Tapos, usap kami. Sabi niya, "You're a Christian?" "Yes, sir. I'm a Christian. What about you?" "Yes, I'm a Christian." Nagulat ako. Kala ko, witnessan niya ako dahil Saudi siya. Naka-Saudi guard. Biglang sinabi, "I'm a Christian." "How come? How come you're a Christian?" "Oh, the Lord saved me." Sabi niya. "I believe in Jesus Christ. He is the Son of God. And I hope that this country will open and I will not be withhold. I will not be punished, and that the Lord will give me the power to tell my citizens, to tell the citizens of Saudi Arabia about Jesus Christ." Marami na pong Saudi. Hindi kasing dami ng Muslim, no? Pero maraming Saudi ngayon
na Christian na rin. May mga uma-attend sa mga churches. Siyempre, hindi natin sila pwede ipakilala, delikado. Pero meron. So, yan po ay pagkilos ng Panginoon at hindi porket hindi pa sila talaga Baptist, no? Ay hindi pa sila saved. Hindi kailangan maging Baptist para ma-save. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. So, kahit po yan ay nandiyan pa sa loob ng Islam, maaring, dami namang Muslim ngayon, di na nagsasala. So, hindi ka na mahalata. Diba? O, sabihin mo, okay, Islam, hindi mahalata ng pamilya mo. Dahil lahat naman kayo sa buong pamilya, hindi nagsasala. O, di okay lang. Hindi pumupunta ng Hajj, ng Mecca, hindi nagfa-fasting. Tago lang. So, hindi na nahalata ngayon kung sino yung totoong Muslim tsaka yung peking Muslim. May Kristiyano na pala na akala nila Muslim pa din. Ay nako, sa Egypt, dami po niyan. No? So, there are secret disciples who are saved even inside in the Bible. Makikita natin yan. Kilala niyo ba yung mga disipulo ng Panginoon? Naniniwala na pala kay Kristo. They believe that Jesus is the Christ. Therefore, they are already born again. And yet, nandun pa rin sila sa Sanhedrin Court. One of them is Nicodemus. We have later on in the scriptures na malaman natin na si Nicodemus ay nagsusupport na sa Panginoong Jesucristo. Doon sa unang encounter niya sa Panginoon, John chapter 3, sabi, how can a man be born when he's old? Sabi ng Panginoon, you must be born again. So later on, nagkaroon ulit sila ng encounter na si Nicodemus ay pinagtatanggol na ang Panginoon Jesucristo. Pero nandoon pa rin siya sa Sanhedrin Court. Yan ang tinatawag natin na secret disciple. At another one na nandoon pa rin sa Sanhedrin Court, si Joseph of Arimathea. Siya yung nagbigay ng kanyang libingan sa Panginoon. Tama? Kaya sabi doon sa Isaiah 53, he made his grave with the wicked. Kasi hindi siya nagkaroon ng sarili niyang libingan. Wala siyang golden haven. Wala siyang himlayang Pilipino plan, no? Meron lang nagpahiram sa kanya ng libingan. So si Joseph of Arimathea yon, mga secret disciple niyan, at least 2. They dare not identify themselves. Why? Because nakikita natin sa John 9:34 na yung blind man na pinagaling ng Panginoon, noong siya nag-insist na tinatanong siya, hindi niya dinidenounce si Kristo, si Jesus Christ, he was cast out. Yan po yung nakalagay sa John 9:34. Sabi, they answered and said unto him, thou wast altogether born in sin, and dost thou teach us? And they cast him out. So, ganyan ang nangyayari sa mga obvious disciples. Pagka ikaw ay nalaman na sumusunod na kay Kristo, cast out ka. Ibig sabihin, excommunicated ka. Hindi ka na pwedeng pumasok sa synagogue. Wala ka ng posisyon sa Sanhedrin Court. Itong dalawang to, si Joseph at saka si Nicodemus, siguro, for some reason, gusto pa nilang maging member ng Sanhedrin. Secret disciple. So, ganyan ang nangyari. Maaaring sa Catholic Church, sa Iglesia, sa Muslim, sa Seventh-day Adventist, maraming mga nag-iisip-isip dyan na mali na itong relihiyon ko. Mali paniwala. Mali ang pinuno. Kasi sabi sa Bible, kumbaga minulat na ng Panginoon ng mata nila sa Bible. Kaya,
Andun pa sila pero wala na, hindi na sila naniniwala sa mga doktrina ng kanilang religion. Okay? So yan po, marami yan. May mga tao ang Panginoon sa mga religion na yan. Ang isang example na very powerful example, no? Yung alam niyo yung Worldwide Church of God by Herbert W. Armstrong. Yung nagbibigay ng magazine na The Plain Truth, mga 1980s, very famous yan. The Plain Truth by Herbert W. Armstrong, Worldwide Church of God. 1914 din nag-umpisa yan. Kasabayan ng Iglesia ni Cristo. No, pero yan, British Israelism ang doktrina niyan. Ibig sabihin, yung 10 lost tribes of Israel ay naging mga Britanya at saka naging mga Amerikano. Sila yung 10 lost tribes. Kaya sila ay kompleto ang mga Jewish feast nila. So, nung namatay ito, yung pala, yung kanyang pinaka-first disciple, yung next in line sa kanya, na nakapwesto para pag namatay siya, yun ang papalit, nag-iisip na pala yun tungkol sa pagiging born again. Isipin niyo yun. Next in line kayo sa isang kulto. Parang kumbaga, si Manalo, limbawa, may lieutenant siya. Tawagin nating si Matalo. Si Manalo, mayroong lieutenant na papalit sa kanya. Si Matalo. Pagka nawala na si Manalo, susunod na si Matalo. Tapos, nilid niya yung buong Iglesia ni Cristo sa evangelical faith. Ginawang Baptist Church yung Iglesia ni Cristo. Yun ang ginawa nitong Worldwide Church of God. Ang pangalan niya ay CAC. E-K-A-C-H. P-K-A-C-H. Assistant yan ni Armstrong. Nung namatay si Armstrong, very smooth ang transition. Ito na ang ating bagong head of the church. Pastor CAC. Nung pastor na siya, inunti-unti niyang alisin yung Sabbatarianism, salvation by works, ginawa niya salvation by grace through faith alone. Pati yung mga ibang doktrina na sabi niya hindi yan biblical, inunti-unti niya yung mga leaders hanggang sa naging fully evangelical sila. Noong 2019, sila ay naging member ng National Evangelical Association. Tinanggap na sila ng mga born again din yan. Nagpapatuloy pa yan ngayon. Okay, so mali pa rin yung ecclesiology niya, pero at least tama na yung kanilang doctrine of salvation. So that is a proof that God can work even inside false religion. Ngayon, let's go to the other side. God does not automatically save even if you are in the right religion. Even if you are inside a Baptist church, if you are not saved, you will go to hell. Even if you are a pastor of a Baptist church, if you are not born again, you are not of God. Kaya kailangan, sabi ni Paul, sabi ni Peter, di ba? Make your calling and election sure. Make your calling and election sure. Siguraduhin nyo na save kayo. Sinabi niya doon sa mga churches. Kailangan alam nyo. If any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Sabi ni Paul. Kung sino man sa inyo ang hindi nagmamahal kay Kristo, hindi kayo kay Kristo. Kahit kayo mangangaral sa loob ng tamang church, you don't love Jesus Christ, you are anathema in heaven. So, hindi po pagiging member. Meron tayo ditong listahan, no? Meron tayong ditong listahan ng mga members ng BCA.
Hindi porket nandyan yung pangalan mo, save ka na. Kailangan nakalista yung pangalan mo doon sa Book of Life na nasa langit. Yeah, make your calling and election sure. How do you know? Ito, talagay dito. Whosoever loveth him, everyone that loveth him, that begat, sino man ang nagmamahal sa kanya, sa Diyos, na nagbigay ng bagong kapanganakan sa atin, also, loveth him also that is begotten of him. So kung totoo ka, kung tunay ka na nasave na, niligtas ka na ng Panginoon, nagmamahal ka, hindi lang sa Diyos. Hindi ka lang kakanta-kanta, I love you, Lord. I love you, Lord. Praise the Lord. Di lang ganun. Kundi, nalalaman mo talaga na mahal mo ang Panginoon na hindi mo nakikita sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa mga kapatiran na nakikita mo. Kaya nga gusto ko kayo nakikita eh. Oh. Kaya nga maganda kung kayo ay nagpapakita. Huwag nyo naman itago yung inyong mga pagmumukha. Sabi nung ibang rehiyon sa atin, ano? Huwag nyo itago yung inyong mukha. Show your face. Show your beautiful faces. No? So that I can love you with my eyes and with my ears and with everything that I have. That is true love. So sabi po dito, by this we know, verse 2 tayo, no? 1 John 5:2. By this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. Paano malalaman na mahal mo ang Diyos? Hindi lamang yung mahal mo yung kapatiran, kundi sumusunod ka sa utos ni Kristo. You love the commandments of God. Sabi ni David, I love thy law, O Lord. Ibig sabihin, tinitingnan niya yung Bible. Tapos tinitingnan niya, paano bang mabubuhay dito sa mundong ito? Meron akong mga decision, araw-araw nagdi-decision tayo. Paano ba, ano ba kakainin natin? Ha? Paano ba tayo sasagot doon sa mga taong kumakausap sa atin? Paano ba tayo magko-comment? Paano ba tayo mag-share ng ating kaalaman tungkol kay Kristo? Ano ba ang gagawin natin every hour? Those are decision making. Paano ka nag-guide? Dito lang ba? O meron kang consultant? Ito po consultant natin. Huwag lang yung consultant natin, yung isip natin. Kailangan yung isip natin, punong-puno ng salita ng Diyos. Para kahit minsan hindi mo pa nabasa to, alam mo nandyan yun. Ngayon, kung hindi ka sure, basahin mo. Diba? O, kung andyan na lahat, karamihan ng nandito sa banal na kasulatan na ipasok mo na rito, okay. Pwede ka na magdesisyon on the spot. Kasi guided ka na dahil nandito na eh. Pero wala pa. Kapos ka pa sa kaalaman sa salita ng Diyos. O, tingnan mo to. Saan nga ba dito? O, kung kapos ka pa din, meron po tayong concordance. Diba? O, andito na yung concordance natin. Hindi na, mas madali na ngayon malaman anong sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ka na pupunta dito. Dati kami, before the cell phone. You want to know the verse where it is? Pupunta ka doon sa likod. Ito niyan, index. Kaya yung iba, bumibili ng study Bible. No? Yung study Bible, pag nagbasa ka niyan, may sasabihin sa iyo kung saan yung susunod na babasahin mo sa
sa ibang page. Malalaman mo yung chain of thoughts, chain of verses. Malalaman mo. Eh ngayon, kung marunong ka gumamit nito, sabihin mo lang, ilalagay mo lang, i-input mo lang. Ang pinag-uusapan niyo ba ay tungkol sa COVID? Oh, sige. Tingnan mo, disease. Type mo yung word na disease. Oh, meron akong Bible. Oh, yan. Diba? May Bible application ako. Tapos, disease. Ito yung binigay ko kay Sister Jean. No? At dito ay nakalagay sa Psalm 103 verse 1 to 3. Basahin niyo yun. Tinype ko lang yun. Sabi, Pastor, may sakit si Jean. Nagno-nosebleed. Ano? Sige, praying. Yung iba, ganun lang eh. No? Pag-pray ko po yan, ay yung iba, may ayaw man lang sabihin yung praying, ganun lang. Okay na yon. Ibig sabihin, magpe-pray ka. Nagbigay ka na ng ganun eh. Okay na yan. Tapos, gawa ka na ulit. Inom ka na ulit ng milk tea. Kape ka na ulit. Diba? Ay, gumanong ka na eh. Oh. Pero, kung gusto mo talagang makabigay ng more than just a little thing, more of your time, ito, Psalm 103 verse 3. Paano ko nalaman to? Eh, tinype ko yung word na diseases. Actually, meron sa mind ko yan eh. Meron sa Bible yan eh, tungkol sa mga sakit. Sabi, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. Oh. Madali. Gamitin po natin ang ating resources para sa Panginoon. Huwag niyong gamitin yan para lang sa picture-picture. Ang gamit nyo lang, karamihan dito, gaganon ka lang eh. Tapos, minsan, galing sa paa. Kinukunan niya yung paa niya o kinukunan niya upshot, gano'n. Para may dramatic effect. Gamitin nyo yun, lagyan nyo ng Bible yan, tapos gamitin nyo yung Bible para guided ka. And you know how to decide. Yan po ang tunay na nagmamahal sa Panginoon. Sumusunod sa kanyang mga utos, sa kanyang salita. How shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Every word of God guides you. So, it does not automatically mean you are a member of a church, even a member of the true church, saved ka na. Kailangan tingnan mo ang sarili mo. Ngayon, I will not be the judge. Sabihin ko doon sa secretary ng BCA. Ito, unsaved to. Oh, sigurado ako unsaved yan. Lagyan mo yan ng question mark. Ito. Ayan, save yan. Oh, yan. Yan talaga, save yan. Bisado ko yan. Oh, ito, sigurado. Parang hindi save eh. Wala tayong ganon. You are the only one. It is between you and God. You are the only one who will know kung ikaw ba'y saved na. Pero wag niyo pong gagamitin ang membership niyo sa church para sabihing saved na. Nako, dami ko na nga pong, kasi since 1979, sari-saring organisasyon at posisyon na ang naibinigay sa akin ng Panginoon. Minsan, nagpapatestimony ako. Matatagal na sa church. No? Brad or sis, nanay, paki-testimony nga, paano ka na-save? Na-save ako nung dinala ko dito ni Pastor sa church at pagkatapos, nung nandito na ako sa church, save na ako.
Huh? Ganun. Nung nag-pray ako, nasave ako. Ha? Nung lumuhod ako sa altar, nasave ako. Ba't ganun? Paano ba tayo nasisave ang tao? Pagka si Kristo ay nasa iyo, ang Holy Spirit nasa iyo, at dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, ikaw ay naligtas. Yun ang kaligtasan natin, si Kristo. Kailangan mabanggit mo yun, hindi yung ginawa mo. Kailangan nabanggit mo yung pangalan ni Jesus Christ at yung ginawa niya. Yun ang nakakaligtas. Hindi yung ginawa, pumunta ako, nag-join ako. Ako pa rin. Okay, ingat po tayo sa mga testimony because sometimes it will reveal sino talaga. O baka nga naman, save ka na talaga, kaya lang mali yung testimony mo dahil di ka naturuan. O dito, tuturuan ko kayo paano mag-testimony ng tama. No? Hanggat maaari, konti lang yung ako, mas marami yung Kristo. Because Jesus Christ is our salvation. So, even sometimes Baptist pastors, hindi natin masasabi, no, marami pong nakakahiya na sabihin about even leaders of the church. And so, hindi natin masasabing they love the Lord. Isipin mo, magsusuicide, kukuha ng kabit, magnanakaw sa church. Ang dami pong kalokohan even by leaders of the church. And therefore, that is an evidence that maybe pwede tayo, sabi ng Panginoon, consider him a hidden man and a publican. So binigyan tayo license ng Panginoon na kapag ka ang isang tao hindi nagre-repent, may dinisiplin tayo, tapos namatay na hindi na nag-repent, hindi na bumalik, hindi na nag-restore. Talagang pinanindigan na niya yung kalokohan niya. Pinanindigan na niya na fornicator siya, adulterer and everything. Hindi na nagsisi, hindi na bumalik. Consider him an hidden man and a publican. Nag-invento ng false doctrine, tapos inaawat mo, hindi na nagpaawat, tinuloy-tuloy na niya. Yun na talaga pinanghawakan niya. Alam, pinatunayan mo na wala naman sa Bible yung tinuturo niya. Member mo kasi, hindi na nakinig sa'yo. Dire-diretso na siya sa kahibangan ng false doctrine. Consider him a hidden man and a publican. Ibig sabihin, consider him unsaved. Okay? And then, let the Lord be the final judge because He is. He is the judge. Pero as far as the church is concerned, huwag tayong lalapit dyan, huwag tayong magjo-join dyan, huwag tayong makikinig dyan kasi may laso na dala yan sa bibig niya. May laso na nasa puso niyan. Huwag tayong magpapahawa dyan. May virus yan. Diba? Kailangan mabaksin ka sa mga taong ganyan. Huwag kang lalapit, mahahawa ka. So, yun po ang kailangan nating mangyari. Conclusion, religion does not save. The true church does not save. Knowing Christ intelligently only does not save. But the gospel, when you learn of the gospel and you believe the gospel of Jesus Christ, and you believe in that Jesus Christ, the Son of God, died for you, He will save you by His grace through the spiritual knowledge that the Holy Spirit will give you. You will believe the truth. Yan po. If you're not yet saved, kung dito sa preaching na to, God exposed to you na hindi ka pa pala tunay na ligtas, may God have mercy on you so that you will remove your heart from error and go to the truth. Kung ikaw naman ay mayroon pang problema tungkol sa pagmamahal sa kapatiran, kung yan ang problema mo, humingi ka ng
tawad sa Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Lord, I want to love you and I want to love people whom you begot. I want to love the church. And give me more ministry, Lord. So both for those who are faithful and those who are still outside the church and those who are still outside Christ, there is something for you today. Tayo po'y manalangin.